Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan. Eto na po. Para sa mga babaeng nakikinig na alam ko konti lang naman kayong nakikinig sa akin na below the age of 50. Tama po ba ako? Majority alam ko yung mga wala ng menstruation. Kasi naniniwala ko pag bata ka, hindi ka naman masyadong interesado pag sa mga usapin tungkol sa kalusugan, di ba? Karamihan sa inyo mas gusto ng mga chismis yung mga showbiz, di ba? So ngayon, nagulat ako, may nag-request, so pagbigyan natin, no? Pre-menstrual syndrome. Ano ba ibig sabihin nito? Yung parang pre. Ibig sabihin yan, before. Bago. Hindi bago as in new, Bago, ibig sabihin, bago dumating. Parang ganon. Yung menstrual, may kinalaman sa menstruation. Siyempre, hindi ka nakasali dito, Lola, Yung syndrome, may kinalaman sa iba't ibang nararamdaman ng isang babae pag malapit nang sumapit ang kanyang buwan ng dalaw. Haba nun na. Ba't ganon? Sa English, premenstrual syndrome. Tapos sa Tagalog, iba't ibang nararamdaman ng isang babae pag malapit nang sumapit ang buwan ng dalaw. Ayan Ang hirap sa Tagalog no? Well, alam niyo po, maraming mga babae na maaring masasabi natin na nakaka-experience sila ng pahirap during menstruation, no? Bagamat hindi naman lahat dahil may ibang mga babae dyan na nagkaroon na sila ng buwan ng dalaw. Parang basta dinugulang, tapos na. After mga 3 days o 5 days, tapos na. Walang naramdaman na hindi ka nais-nais. Pero may mailan-ilan siguro na siguro less than 10% lang naman ng mga babae na pag sila ay may buwan ng dalaw, talagang para silang disable. Hindi makapag-trabaho. Kung sila naman ay nag-aaral pa, no? Hindi makapasok sa trabaho, hindi makapasok sa eskwelahan. Yung iba, naka-encounter na ako ng isang pasyente na pag siya ay may buwan ng dalaw, yung unang 2 araw, matindi yung pagsakit ng kanyang ulo. Yung tinatawag na migraine. So meron palang gano'n, pag malapit na yung buwan ng dalaw, inaatake ng migraine. Yung iba, hinihika. Yung iba, hindi makatulog, ninenervyos, at kung ano-ano pa, no? At ang problema natin, bukod sa nakakabuisit yan, pwedeng yung social life mo, yung family and working relationship mo maapektuhan. Ang pinakamatindi, yung working. May mga babae, tinanggalan ng trabaho dahil absent pag may buwan ng dalaw. Kaya siguro yung mga kumpanya, dapat ang hanapin nyo yung mga babaeng wala ng regla. Hindi naman pwede yun, no? So, ano yung mga nararamdaman nila, no? Usually, nag-umpisa yan mga pwedeng 1 linggo bago magregla. Okay, ang iba dyan, a day before, magkaroon sila ng menstruation. Halimbawa, kung may nakikinig ngayon, regular ang buwan ng dalaw mo. Pagpalagay natin every 15 of the month. Para may sweldo rin, no? Every 15 of the month, magkakaroon ka, mga bandang 13, 14 pa lang ng buwan. Bakit parang naghahanap ka ng maasim o parang naglalaway ka? Parang meron kang gustong kainin, akala mo naglilihi. At yan ay maaaring parte rin ng tinatawag na PMS. Yung PMS, minsan tinatawag niya premenstrual syndrome, o kaya minsan tinatawag din dito premenstrual tension. So, minsan tension, minsan syndrome. Pero pareho lang ang ibig sabihin ng dalawang yan. Yan ay may kinalaman sa cycle ng isang babae na nakakaramdam ka ng physical at saka psychological disorder during menstruation. Ano ba ibig sabihin nun? Physical, psychological. Papaliwanag ko po sa inyo, dahan-dahan lang. The premenstrual problems na na-experience ng isang babae tuwing may buwan ng dalaw sila ay iba-iba. Hindi naman na lahat ng babae matindi yung dysmenorrhea. Yung iba naman, masakit lang ang puson. Kumusta ka, Iha? May discomfort lang ako kasi may mens ako. Pero yung iba, wag mo ako kausapin, buisit ka, masama pakiramdam ko may regla ako baka tamaan ka sa akin may mga ganyan. So ano po yung mga tinatawag na syndrome? So pag sinabing syndrome,
iba't ibang nararamdaman. Napakarami. At may mga babae dyan na talagang pag malapit na yung buwan ng dalaw, talagang parang sinasabi, sinusumpa ko tong reglang to. May mga ganyan. Pero pag wala na silang regla, bakit wala na akong regla? Iba-iba talagang mga babae, no? So, ano yung mga pwedeng maramdaman? Unahin natin sa neurological. Ito yung mga physical changes, no? Yung mga nararamdaman. Pag sinabing neurological, di ibig sabihin may kinalaman sa nerve, di ba? Neuro, Nandiyan na yung sumasakit ang ulo. Pwedeng migraine. Nandiyan na yung pag naglalakad ka, parang wala ka sa balanse. Pwedeng nahihilo. Yung iba, hinihimatay. Yung mga grabing kaso ng PMS, hinihimatay pa yung babae. O kaya yung mga posibleng meron silang epilepsy, no? Ay pwedeng atakihin pag sila ay may buwan ng dalaw. Kaya mahirap pala yung babae na meron kang epilepsy, kada buwan ng dalaw pwedeng inaatake ng epilepsy. Then, respiratory symptoms, yung mga sa baga, kadalasan dyan, pakiramdam, parang barado ilong ko kung kailan malapit na yung buwan ng dalaw. Inuubo-ubo, hinihika, madaling kapitan ng infeksyon pag malapit na ang buwan ng dalaw, masakit ng lalamunan, namamalat, at palagi na lang na parang may sipon pag malapit na magbuwan ng dalaw. Respiratory symptoms ang tawag dyan. Dermatological symptoms. Yan yung madalas ko marinig. Nako, re-reglahin na naman ako. Bakit? Kasi nagkaroon na naman ako ng tigyawat O kaya nagkakaroon ng pigsa. O kaya rashes. Pwede palang babae, pag malapit na magkaroon ng buwan ng dalaw, pigsain. Diba? Akala natin yung mga may diabetes lang ang pigsain. Pwede rin pala yung mga may PMS na tinatawag. Psychological, ito maraming magko-complain ng ganito. Dok, pag malapit na yung buwan ng dalaw ko, irritable ako. Palagi akong di mapakali, tensyonado, nagpapanik, konting bagay, napapasigaw ako. Kaya nga sabi nung boyfriend ko, Dok, madalas kami mag-out pag may regla ako, kaya hindi kami nakikita pag malapit na yung buwan ng dalaw ko. Bakit may ganun pala? Akala nung boyfriend, merong tinatagpong iba, yung pala, talagang umiiwas lang. Then, nandyan na yung dumadaing din na, Dok, bakit di ako makakonsentrate pag may mens ako? Parang hinang-hina pakiramdam ko, nanlalambot. Pakiramdam ko, nauupos na kandila. Nadidepress ako. Hirap akong matulog. Naghahanap ako ng pagkain na matamis o kaya na maasim. At yung iba, nawawala ng gana sa sex, no? Yung iba naman, tumataas ang gana sa sex. Merong iba, sasabihin ako, may regla ako, kaya parang naghahanap ako. May iba naman, buisit ka, lumayo ka dyan, may regla ako, O, iba-iba talaga. So, pwedeng may gana, pwedeng walang gana. Sa kadalasan, naririnig ko rin yung mga complain na, Dok, bakit parang bumibigat yung binti ko? Nagkakaroon ako ng manas. Sumasakit yung tiyan ko, parang may kabag. Yung suso ko, ang sakit-sakit. Parang, ewan ko kung tama itong description ko kasi wala naman akong mens, kaya hindi ko masabi, no? Pero ito yung mga dinadaing, ang sakit-sakit ng suso ko, parang puputok, parang tigas-tigas. Yan, tenderness or swollen breast ang tawag dyan. Wala pong mali siya dyan, mga lolo at lola, ha? Then backache, masakit ang likod. Masakit ang joints. At ang pinaka-common na narinig natin, pinakasikat sa lahat, masakit, parang pinupulikat yung matres ko. Yan yung tinatawag na uterine cramps. O kaya dysmenorrhea sa medical term. Pero, lahat ng mga may ganito, no, dysmenorrhea or nakakaramdam ka ng kung ano, dapat i-identify nyo rin. Baka mamaya may iba ka palang sakit na nagbibigay ng ganyang problema. Halimbawa, kung ikaw ay isang babae na may endometriosis, yan po isang kondisyon kung saan na yung inyong matres na binabalutan ng muscle yan, lumalampas yung kanyang pinagbalutan hanggang doon sa kwelyo ng matres palabas. At every time magregla po kayo, talagang matindi po ang sakit niyan. Candidate for operation yan, depende na lang po sa OB ninyo kung ano yung mga pwedeng maibigay sa inyo na maaaring makatulong para makaiwas sa operation. Pero yung madalas magkaroon ng infeksyon, hindi po common na magkaroon kayo ng madalas na infeksyon sa puwerta
kung meron kayong menstruation. Kasi may mga pasyente, Dok, ang sakit pag umihi ako pag meron akong menstruation. Pagpunta ka sa ibang doktor, pina-examine yung dugo nyo, yung ihi nyo, minsan lalabas talaga may dugo kasi may regla ka eh. Pag hindi nyo sinabi sa doktor na, may regla ako ngayon at may pahabol pa, baka mapagkamalan niya na meron kang infection sa daanan ng ihi na may kinalaman pala sa regla nyo, hindi pala dahil sa infection. So kung ito'y infection, dapat examinin po kayo, hindi pag kayo ay may regla. Dapat at least mga 7 days after the last day of menstruation, dun kayo magpa-examine. So kung meron po kayong iba pang naramdaman like hirap dumumi, o kaya nagdadiarrhea, madalas dumumi, naduduwal, nasusuka, o kaya palaging sira ang tiyan, posible na ito ay parte ng PMS na tinatawag. Pero marami ring ibang dahilan. Pero ang isa sa ating binabase ay kung ito ay napapansin nyo pabalik-balik, paulit-ulit, kung malapit na yung inyong buwan ng dalaw. So may ugnay natin na may kinalaman yan sa inyong menstruation or tinatawag na premenstrual syndrome. So ano yung mga dapat gawin? Unang-una, ano muna ang dahilan? Bakit nagkaroon? Para malaman natin kung anong dapat gawin. So ano yung mga causes? Ano yung dahilan? Bakit ka nagkaroon ng mga ganitong symptoms? Well, ang pinakasimpleng paliwanag dyan, may kinalaman niya sa tinatawag na female hormones. Yung tinatawag na estrogen saka progesterone. Kung saan, pag kayo ay may menstruation, mahalaga ang ginaganap nitong ginagampanan nitong dalawang hormone na nabanggit ko. Ngayon, ang pagtaas o pagbaba ng mga hormone na to ay nagbibigay sa inyo ng kung ano-anong nararamdaman during menstruation. At nasabayan pa yan ng isang chemical sa brain nyo na tinatawag na serotonin. Maaring pag ito'y mababa, lalong mas matindi ang tinatawag nating PMS or premenstrual syndrome. Some of the possible na dahilan kung bakit nagkakaroon kayo ng ganito. Number 1, hindi tama ang balanse ng estrogen saka ng progesterone. Dapat balanse yan. Pangalawa, poor ang inyong nutrition. Madalas kayong kumain ng mga matatabang pagkain, matatamis at maalat. Pangatlo, maaaring kulang kayo sa diet ng mga calcium at magnesium na mahalaga para normal ang inyong paggana ng hormones sa katawan. Yung vitamin B deficiency, yung vitamin B ay isang uri ng vitamin B na tinatawag na B6, yung pyridoxine, mahalaga yan para makaiwas tayo sa stress. Dahil pag sobra din ang stress ninyo, mas matindi kung magkaroon kayo ng PMS. Pwede rin po yung environmental pollution, yung mga nakatira dyan sa mga usok na mga lugar at polluted. Pwedeng may thyroid problem po kayo, mapa-hypo o hyperthyroidism, nagbabago din po ang inyong sistema ng katawan at maaaring magkaroon kayo ng PMS or premenstrual syndrome. Pwede rin na may adrenal dysfunction na may kinalaman na to sa mababa yung tinatawag na DHEA. Ito po yung dihydroepiandrosterone. Yan po ay maaring may kinalaman sa adrenal gland na humihina ang function. Pag meron kayong sleep disturbance, nagkakaroon din kayo ng irregular na menstruation, nagkakaroon din kayo ng PMS. At ganun din kung kayo po ay kulang sa sunlight exposure, hindi po kayo naarawan. Lalo na po yung araw sa umaga. Mahalaga po yung araw sa umaga. Usually mga senior citizen, mga 6 o'clock to 8 o'clock ang pinakamagandang oras para kayo magbilad sa araw. Araw sa umaga, maaari makatulong din para sa mga may PMS para mabawasan po ang inyong paghihirap dala nito. So ano yung mga dapat gawin? Walang isang gamot na pwedeng inumin para mawala lahat ng problema. Kasi hanggang ngayon may mga pasyente nagkakaroon ng PMS na hindi natin matukoy kung ano yung pinakadahilan. Pero marami na pong mga strategies na pwede pong gawin para makaiwas sa PMS. Number 1, exercise regularly. Yung mga babae nag-exercise ng regular ay nakakatulong po yan para mabawasan po ang inyong paghihirap dala ng PMS. Tama na po yung maglakad-lakad, 30 minutes a day hanggang 45 minutes a day na tuloy-tuloy ang paglalakad ay maaari makatulong po yan. Kumain po kayo ng mga complex carbohydrates na nandyan na po yung mga whole grain, cereals,
At nalaman na ang patatas ay tumutulong pala para tumaas ang inyong serotonin levels. Yung mga pasta sa isang banda nakakatulong din yan. Pasta, mga tinapay, nakakatulong yan. Bawasan ang pagkain ng maalat dahil bukod sa pwedeng tumaas ang inyong blood pressure, magkaroon ka ng pamamanas, pwede rin madagdagan pa ang inyong timbang at pwede pong humantong pa sa mas matinding PMS. At nakakaramdam po kayo ng bloated, yung palaging parang busog na busog kayo. At maaring pag-iwas sa pagkain ng maalat, maiwasan din ang sakit ng ulo at mabawasan ang pagiging iritable. Iwasan. Kung maaari, huwag na uminom ng kape. Kung meron po kayong PMS, iwasan ng kape, yung mga soft drinks na may colas, tsokolate. Dahil itong mga ito, kasama na rin po ang tsaa, ay maaari po magdagdag ng inyong breast tenderness o pananakit ng dibdib. Hindi pala dibdib, suso. Yan. Then, bawasan, kung maaari, kung di kayang bawasan, at least 1 cup of coffee a day lang. Pero kung kayo po'y irritable at may anxiety, hindi mapakali, pag malapit na mag-menstruation, huwag na pong uminom ng kape. Bawal ang alcohol dahil yan po'y depressan. So pag uminom po kayo ng alcohol, lalo pong magkakaroon kayo na mas matinding depression kung ito po'y isa sa mga nararamdaman nyo. Iwasan kumain ng matamis at sa mga pinupulikat o sumasakit ng puson pag may buwan ng dalaw, pwede po kayo mag-use ng mga warm compress. Ilagay nyo po lang dyan sa may inyong dinadaing na masakit na lugar. So karamihan dyan, masakit daw ang puson. So pwede kayo magtimpla. Huwag magtimpla. Tubig na mainit, lagay nyo sa bote at balutin nyo po ito ng bimpong basang pinigaan at idampi nyo po doon sa lugar na masakit. I-press nyo lang po ng mga 15 minutes yan. Every 4 hours, makakatulong po yan para mabawasan ang paninigas ng inyong muscle sa matres na tinatawag natin dysmenorrhea. Then, uminom na maraming tubig. Mahalagang mahalaga na uminom na maraming tubig. At least 8 to 10 glasses of water a day. Sa mga natural supplements, pwede nyo pong subukin ang uminom ng mga evening primrose oil. At marami na pong pag-aaral na ang evening primrose oil ay tumutulong sa mga may PMS. Pwede rin po yan sa mga may endometriosis. At pwede rin yan sa mga babaeng menopausal. May mga nabibili naman na evening primrose oil sa Mercury Drug. Magtanong-tanong na lang po kayo. Kumonsulta rin kayo sa doktor kung matitindi na po ang inyong nararamdaman at talagang pahirap at naapektuhan na po yung inyong pang-araw-araw na gawain. Mahalaga po na malaman nyo na marami pong paraan ngayon para kayo ay matulungan sa pamamagitan man ng payo ng doktor o maaari ng mga supplements o gamot. Wag na tayo maghintay na sobrang hirap at marami na pong nasasakripisyo. Hindi lang po sa buhay ninyo bilang teacher, kasi maraming teacher nakikinig. Hindi lang buhay nyo bilang call center, estudyante, at kung ano pa, pati sa pamilya nyo, baka naapektuhan po yung binibigay nyong quality time sa inyong pamilya kung kayo po'y hirap na hirap dahil po sa dysmenorrhea or iba pang sintomas na dala ng premenstrual syndrome. Hayan, napagbigyan ko na po yung mga bata-bata, Hindi na po yung pinag-usapan natin sakit ng mga gurang, ha? Okay? Sa ating pagbabalik, titingnan natin itong mga tanong ninyo dahil marami po ako mga text question dito. Nagtatanong tungkol sa gallbladder stone, nagtatanong tungkol sa hypertension. Sa ating pagbabalik, bibigyan ng daan natin yung mga text. At the same time, sa harana ni Papa G, hahabol na lang ako. Kasi po, ngayon po ay February 17. Ilang araw pa lang naman yung Valentine's. May nag-request sa akin, si Tatay Noel saka si Nanay Cora, na kung pwede daw handugan ko sila ng kanta na team song nila mag-asawa na ang title, Tangi Sila Lang. Ano, tama ba yun? Hindi. Tangi. Ang tangi kong pag-ibig, walang kamatayan na team song ng mga Gurangski. Sa ating pagbabalik, yan ang ating bibigyan ng pansin. Salamat po. Nangingiti ang doktor habang nasa emergency room. Mister, siguro sobrang hirap ng buhay niyo, ano ho? Bakit niyo po nasabihan, Dok? Piso lang po yung nalunok ng anak niyo, pero nag-alala na kayo.